Welcome to Donmar TV News Channel. Ano to nagpunta ko sa may Narbacan, Ilocos Sur, ang Pangulong Duterte. At siyempre, nandoon siya. Parang ang pakilasa ko rin sabi nga sa Ilocano, parang unti-unti umiikot ang presidente, parang pamamaalam, no? Kasi it would be ilan na lang, March, April, May, June. Practically less than 4 months ang Pangulo natin bilang Pangulo ng Republika. So, ang iniikot niya ngayon, yung mga major areas para ihabilin at magpasalamat na rin at the same time. So, the President last Friday, which was yesterday, parang may pangiliti, no? Doon sa mga botante, dahil pinapaalala niya, May 9, baka makalimutan niyo, bumoto, no? Bahagi yan ng ating responsibilidad bilang mamamayan. Sa kanyang pananalumpati, dyan sa may Narbacan Farmers Market, sa may Ilocos Sur po yan, pinasalamatan niya siyempre yung pong mga miyembro ng kanyang gabinete, no? Hindi naman kaila sa inyo, marami po sa mga cabinet members ng Duterte administration ay mga kakapsat, no? Mga Ilocano, no? Talagang napatunayan naman na mahuhusay sila sa kanilang gampanin, no? The likes of Secretary Tugade, kung sino-sino pa, Secretary Galvez, at ilang pang mga cabinet secretaries na talagang nagpakita ng kanilang pagmamahal sa bayan, no? Yung kanilang talagang dedication to help improve the living condition of the Filipinos. Sabi nga niya, in my cabinet, 4 o 3 lang ang naiwang Bisaya, no? Sino ba mga naiwang Bisaya? Education Secretary Liling Briones, Information Secretary Martin Andanar, Finance Secretary Sunny Dominguez, sino pa bang Bisaya na iwan? At saka si Cabinet Secretary Carlo Nograles. So 4 na lang talaga, no? And the rest practically talagang Ilocano na lahat with a little sprinkling of Bulakenyo. Isa lang yung Bulakenyo, isang taga Laguna. Tapos, ewan ko kung meron pa mang iba niyan, no? So, ang sabi niya, you should not be surprised, actually, ang kabarkada ko, mga Ilocano, kasi nung nag-aaral siya, tumira siya sa YMCA, yun sa may Arroceros, Manila. At ang mga kasama niya, sino ba mga kasama niya? Ilocano, si Bebot Bello, Department of Labor, no? Si Artugade, Department of Transportation. Sino pa bang mga nakabarkada niya? Si Commissioner Dulay sa Bureau of Internal Revenue. Ilocano rin yun. Kaklase rin niya. Isa lang ang alam kong Bisaya na Ilonggo. Si the late Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. No? So, hindi bago sa Pangulo. Sa pagka-presidente niya, almost 12 sa cabinet members niya, ang kasama niyang nag-overtime, nag-face-to-face, inaharap yung mga problema, no? At bukod sa maloko rin ito si Presidente. Sabi niya, bukod sa masisipag, mga gwapo pa, mga magagandang lalaki. So, sabi nga niya, pati yung manugang niya, no? Si Attorney Carpio, no? Si Mans Carpio, asawa ni Inday, Mayor Inday Duterte, ay tiga-Paway din, no? Ilocos Norte. Kaya napabiro tuloy siya. Sabi niya, ilang buwan na lang, next month, di na ako titira dyan sa Malacanang grounds. Bahala na kayong pumili ng Ilocano leader kung sino ang ilalagay niyo doon. O ibig sabihin, referring to Malacanang. So, talagang parang tingin ko nga parang nabuhayan ng gusto yung birthday celebrant kahapon si Richard Macaraig ng Baguio, no? Kasi talagang yung reaction niya nung pinadala ko yung message sa kanya, sabi niya, ay talaga, masaya. So yan ang nangyari kahapon sa, anong pangalan nito? Sa Narbacan, Ilocos Sur. Okay? So, kasabay niyan, siyempre hindi maalis na nangingilid din ang luha ng Pangulo gawa ng despite the fact na ginawa niya ang lahat para mawala yung mga mabibigat na problema natin. Alin bang mabibigat na problema? Number 1 doon, yung droga.
nalulungkot siya. At the same time, hinahanda naman niya sarili niya because of alleged violation, no? Ng war on drugs, no, sa mga mamamayan. He underscored that he would continue to fight against illegal drug as long as he's still the country's president. In other words, up to the dying minutes of his presidency, ay hindi niya tatantanan ito pong problema. I promise you law and order, sabi niya. Di ba nangako ako nung kumakampanya pa lang hanggang sa naging presidente ako. I am facing a criminal charge sa International Criminal Court. Sabi niya, okay lang, good. Basta tinupad ko yung trabaho ko na wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa akin. Sa droga, huwag ka talagang magkamali dyan. For as long as I am still the president, sabi niya, yan droga na yan talagang sisirain ng bayan. Kaya 2 buwan na lang, I'll be out of the office and I will be happy to transfer the power to whoever you would elect as president. Yun lang ang sa akin. Ako nang bahala sa kaso ko. I did it for my country. Yan o ang iniwang pangungusap ng Pangulo. And then the other problem na alam naman natin lahat, yung problem ng insurrection, yung problem ng terorismo, at saka yung rebellion, no? Ang maganda lang, nung sumagot nga si Cabinet Secretary June Esperon, Ilocano rito pero taga Pangasinan, our National Security Advisor, sabi niya, I'm happy to report, sabi niya, na sa lahat ng region, at least ang Region 1, the Ilocanja, no, is now insurgency-free, almost 100%, no? Region 1 now becomes the first region in the country to be declared insurgency-free through the efforts of our armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. So, ika niya, ang mga guerrilla, lalo na sa Cordillera, sa Cagayan Valley at sa Region 3, ay mabubuwag rin. Mark my words, sabi ni NSA Secretary June Esperon, Hermogenes Esperon Jr. By June, talagang nangako naman si General Centino na talagang kung maaari at kung pagsisikapan nila ay matatapos na ang problema natin. Lalo na sa area ng Bicol, Samar, Mindanao, Panay, and even Negros. So yan po ang picture, pangkalahatan na inilahad at inilarawan ng Pangulo sa kanya pong pagdalaw dyan sa Ilocos region. And of course, nagpapasalamat siya that outside of the Davao region, the Mindanao area, isa sa nagbigay sa kanya ng malaking suporta nung siya tumakbo bilang presidente ay ang mga Ilocano, no? Kaya hindi ako nasusurprise na nagpasaring siya o sa Bisaya pa, nagpasumbingay na siya nga kaning mga Ilocano, maing klase ni sila, no? Kumpiyansa ko nga ang nasod mamahimong stable o niya masinso pag yun, muna ingon siya nga, bahala na mo da, o kinsang Ilocano leader ang inyong ibutang, tiyas Malacanang pagbiyan ako. In other words, he was simply telling the people, it's up for you, no? But, sabi niya, come March 25, ito yung, dito ako na sabi ko, uy, bago to Ang sabi niya, starting March 25, lalabas ako para mangampanya. Wow! E di ba sabi niya noon, neutral siya, hindi siya, Alam mo, ang presidente, magaling talaga, master tactician niya pagdating sa politika. Wala pa hong talo yan dito sa pagtakbo niya. Tumakbong mayor, ilang beses, nag-congressman, nag-mayor, and then nag-presidente. Okay. So, sabi niya, the ruling party, Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, o PDP Laban, announced that President Duterte will start campaigning for his national and local candidates. Kasi may mga kandidato talaga PDP Laban kandidatong senador, meron yan, no? Di ba? Some of them are former cabinet secretaries. And then meron din sila mga kandidato for governor, vice governor, city mayors, vice mayors, mga municipal mayors and vice mayors, including board member ng Sangguniang Panlalawigan,
Sangguniang Panlungsod at Sangguniang Bayan. So, it is not surprising na ang presidente ay mangangampanya, no? As chairman of the PDP Laban, President Duterte will be taking a more proactive role to promote its 6,592 national and local candidates. Ang dami pala ng kandidato, no? This coming week. Ito po ang in-announce ni Secretary Al Cusi, ang tiga-pangulo ng PDP Laban Cusi Wing. The President told us, sabi ni Cusi, that he will be giving his full support to all our candidates in this year's election. Once elected, we will continue all the programs and advocacies of the President from the national to the local level. We are, after all, the patuloy na pagbabago coalition. So, tinitingnan ko na sabi ni Presidente kasi noon, he would stay neutral. Di ba? Kung maalala niyo, sabi niya, kung magtatanong kayo, kung may endorse ako, no? Or if you ask me if I am endorsing anybody or anyone, I may or I may not. No? Kaya hindi naman niya talaga sinabi wala siyang endorse. Sabi niya, I may or I may not. So apparently, the position of the President now, kung pagbabasihan yung position ng PDP Laban is, he would be actively campaigning for his candidates. Kasi meron silang mga kandidato. Ang nawala lang naman sa kanila, candidate for President and Vice President. But senators, congressmen, some party lists, local government officials, meron sila. Unless, again, having said that, I say again, I will be compelled, it will be a compelling reason for me to go out and tell the people what it is. I'd like to be to bide my time. I am not in a hurry. Ayan ang sabi ni President Rodrigo Duterte. So, ako lang, tinitingnan ko kasi there was a formal adoption of Sara Duterte as candidate for, anong pangalan nito? A Vice President ng PDP Laban, no? Likewise manner, yung Reform Party ni nila Attorney June Santiago, nila former Senator, the late Senator Miriam Santiago, they also adopted anong pangalan to, at meron silang tactical coalition with the BBM Sara. As a matter of fact, si Gibo Teodoro and Harry Roque are candidates also of Reform Party, no, na nasa BBM Sara unit team. And then sa PDP Laban, they also adopted Robin Padilla as candidate of the unit team who comes from the PDP Laban. So maraming mga coalition, tactical alliances na talagang kumbaga pinagsama. So hindi rin katakataka na ultimately he may just announce it, no, between March 25 and May 8 kung sino talaga ang kandidato na for president, dahil hindi nga po natuloy si Senator Christopher Lawrence Bongo na tumakbong presidente, no? So, ngayon, kung pagbabasihan natin yung biro niya earlier sa Narbacan, na tinitingnan ko mamaya, pag-usapan natin yan, ano, sa pulso.